Sabado yung ano.
Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa panibagong araw na bigyan po kami ng buhay at kalikasan. Salamat po sa bawat biyaya na iyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat din po sa pagdala sa amin sa iyong bahay sa bahay upang muling magpasalamat at papurihan ka, Panginoon. Ikaw po nawa ang lumabay sa mga kasama po namin na papunta talagang dahil po sila sa aming naligtas upang makasama po namin sila sa pagpupuri sa iyo. Maayos po ito at ikaw po tumapay sa puso ng bawat isa. Sa aming speaker, Panginoon, si Tito Norman, gamitin niyo po siya, bigyan niyo siya ng wisdom para po maibahagi na ang inyong mensahe sa amin sa mga ito. Ganun din po ay gabay niyo po ang aming praise and worship team, ang choir, pati na rin po sa aming special number sa umagang ito ng buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning! Okay! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabi ng isang nanay, pagpapatan tayo bata, sabi ko, gagagawan ko yun. Praise God! At nawa po, mga batang ito ay patuloy natin tulungan. Thank you, Rachel, mga kabataan na sumasama upang ang mga kabataan batang ito ay ating madalas sa tangan ng ating Panginoon. At syempre, meron tayong balikbayan, si kapatid na Joey. Hey! Namiss niya tayo, namiss natin siya. Kaya, Brother Joey, enjoy ka lang, relax ka lang, at patuloy po kayong pagpalaya ng Panginoon. Napansin ko, gumagawa ko. Hoy! Okay lang. Ba't naka-chocolate? Wala binigay chocolate. Nagiging pa yun. Opo. At masaya tayo ngayong umaga kasi meron tayong itatalagang bagong electric fan. Sige. Okay. Pwede ba kung tumayo tayo? At maski po malayo, ganyan lang. Pero pakayin mo na siya kasi lumilipad yung wing ni Jen. Okay. Ito, tayo po ay mananangin. Iabot niyo po ang inyong kamay patungo sa bagong electric fan. Panginoon, itinalaga po namin sa inyo ang bagong kagamitan na ito na magagamit upang sa gawain po ninyo ay maging komportable po kami nagagamit ito. Salamat sa kapangyarihan ng iyong paglikha ng lahat ng bagay kasama po ang kalulungan, kaloob at kakayahan na pinagkaloob po. Doon po sa mga tao na ginamit po ninyo upang ganitong kapirasong kagamitan ay magamit para sa iyo kaluluwa. Marami pong salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Kaya, kung gusto nyo maging komportable, lipat lang kayo dito. Ang lakas yun, Wal pa lang yan. At na yan. At na pala yun. Kaya paging mag-ina ng Pilipinas, hindi hipok yun. Amen. Mga kapatid, mamaya, walang maalis. Hello, mga bata, walang maalis, ha? Pag ito sa ating mga kasama na mga kabataan at mga magulang na natin po. Kasi po, ito po yung ating family day. At aking inanyayahan si Sophia na ipaliwanag ko rin. Ano ba yung mangyayari ngayong araw na ito? Para po alam po natin yung magaganap na yung family day ngayon. Kasi po ito yung first time na tayo bilang isang simbahan na magsama-sama bilang isang pamilya. So, good morning po sa ating lahat.
atin. So sigurado po ako na hindi pa po natin kinalang bawat isa. So ito po ang magandang pagkakataon para mag-bonding sa bawat pamilya na meron sa ating simbahan. Dahil lahat po ng pamilya dito ay pareho-pareho lang po tayo nagsasamba sa ating Panginoon. So importante po makilala po natin ang bawat isa. And hindi lamang po yun, syempre may mga mag-games namin dyan! So, meron dyan po tayo mga prizes. So, sana kumain kayo ngayon. Sana may energy kayo mamaya para sa ating mga palaro. So, lahat po yun, from bata hanggang matanda, meron tayong mga games. So, Tito Eli, exercise mo na yung tuhod mo. Ayun po. So, sana po wala pong aalis sa atin. Later, naway, makikita ko po ang bawat isa dito mamaya. Ayun naman po, maraming salamat po. Sa ating pong mga activities, mga kapatid, Bible study ng ating mga kababaihan tuwing Tuesday, alas 4 ng hapon, yan po sa ating multipurpose hall. Pag Wednesday naman po, alas 4 ng hapon, Bible study ng ating mga kalalakihan at kasabay po noon ang ministry sa mga bata sa farm ni Kuya Ed. Thursday naman po ang ating midweek service sa ganap ng kalima ng hapon. Sa Friday po, morning, 9:30, ay may leading po ang joint healing, yung po evangelism explosion. Pupunta po dito ang mga taga Malolo City, yung po Christian Solidarity Fellowship. Ang mga pastor po at laiko, alas 9:30 po katagal po natin sila sapagkat mayroon po tayong pangitain na mag-join ang CSF ng Malolo City at ang Puno Bulacan Pensi ng EE training, 10 weeks local training, joint po yun. Kayo po may meeting. At Sabado naman po, alas 6 ng umaga, ay mayroon tayong Dome Watch Prayer, 9:30 ng umaga, ang Children Ministry and Adult Bible Studies sa Caris 6. Wala po ng Bible study ang ating mga kabataan sa kadahilanan August 1, Saturday, 3 p.m. Ang ating pong mga graduates ay dadalo sa concert ng Transcend. Ito po ay pagdiriwang ng 42 years ng pagkakatatag ng evangelism explosion. So mga kapatid, wala po muna tayong Bible study, no? At maging yung extension sa Central. Cancel po muna yun. Yan. Meron tayong kalisa. At meron tayong meeting council next Sunday, August 2, after the service. Tayo nagpapasalamat sa mga magagandang bulaklak na galing kay Lord, and of course, dahil ito ay sponsor ni Ate Hana, no? At kayo din sa ito bang pagkain, ito pang Sunday school, parang wala tayo, pakain. Ayan, mayroon tayong family day, kaya salamat pa rin ng Brother Ramon sa sponsorship po ninyo sa ating mga kabataan. At pinatawag po namin ang lahat ng mga diriwan ng kanilang mga kaarawan. Ngayong araw na ito ay birthday ni Ate Ana! Alis tayo ng alas 4! Pasensya na po kayo kasi ano na yung ganyan sila magkadulo ko. Kaya ilang kayo. Kaya kaya namin pong dating ex-girlfriend. Nasa Antipolo po siya, Kapunisa. Kung nakikinig po na nanonood si Ate Ana,
birthday sa'yo mamaya. Sana all. Ayan, at birthday din po ni Sir Darrell Thomas Jr. At sa manugang ito ni Kuya Ed, si Roel Asibal. Nasa Japan po silang mag-asawa, si Wally at si Cecil. Happy birthday! Yan. So mga kapatid, puri ng Panginoon, patuloy tayo maging masaya. Puri natin ang Diyos sa ating po praise and worship. Amen. Yan. So, bago po natin simulan ang ating praise and worship, magbigay po tayo ng kanta sa ating mga magdisiwang ng kanilang mga kaarawan ngayon. Sabay-sabay natin silang kantahan ng Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday.
Let's pray. Tunay nga po, Panginoon, na ang pagpapala ay umuulan na galing sa iyo, Panginoon. Tunay nga po, Diyos, na ang mga panalangin magpapalasang ay nadidinig mo at ibinibigay mo, Panginoon, sa bawat isa. Salamat, Panginoon, dahil sa pagpapala, Panginoon, pangako na ibinigay mo sa bawat isa ay amin pong naranasan sa mga oras, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya, O Diyos, aming mga panalangin na nasa aming mga puso, yung pangako ay aming kinukuha galing sa iyo. Kaya ang kinyo, Panginoon, ng aming mga puso, ang kinyo, Panginoon, ng aming mga buhay, aming mga isip sa mga oras na ito, habang kami nagpupuri at magpapasalamat sa iyo. Hallelujah. Let's declare it habang inaawit po natin namin gawin po ang panalangin, personal na panalangin ng bawat isa. Dahil ito, yung reminder ng pangako ng Panginoon personally sa buhay ko. Panginoon, lumalapit sa iyo ang puso kong nag-iisa. Kayo ang aming pag-asa. Panginoon,
This is the time to pray. Personally. Nagalangin tayo sa Panginoon. Tayo magpasalamat sa Panginoon. Kung meron na tayo gusto mangyari sa ating mga buhay. Just tell Jesus name. Let's continue to pray. Let's continue to pray. Bawat panalangin na nasa puso at bawat sa ay makikita at narinig ng ating Diyos sa buhay. At yung pangako ng ating Panginoon ay inilalaan ng Panginoon sa puso mo sa mga oras na ito. Just pray. Just pray. Just pray. Hallelujah. We give thanks to you. We lift up your name. We compare all the promises coming from your words. Buhay ng bawat isa. Tayo po ay dadako sa pagbasa ng banal na salita. Ang ating unang pagbasa ay matatagpuan sa Genesis chapter 39 verses 16 to 20. Pagkalipas ng isang buwan, sinabi ni Laban kay Jacob, hindi dahil magkamag-anak tayo, ay pagkarabuhan kita ng walang bayan. Magkano ang dapat mong iswaldo sa iyo? Si Laban ay may dalawang anak na dalaga. Si Leah ang matanda at si Rachel naman ang nakababata. Mapupungay ang mga mata ni Leah, ngunit mas maganda at kaakit-akit si Rachel. Nabighan niya si Jacob kay Rachel, kaya't ang sinabi na kay Laban, paglilingkuran ko kayo ng 7 taon para kay Rachel. Sinabi ni Laban, mas gusto ko bang ikaw ang pangasawa niya
Naghanda ng malaki si Laban at inanyayahan ang lahat ng taga-roon. Ngunit ng gabi iyon, hindi alam ni Jacob na ang pinasiling sa kanya ay si Leia, sa halip na si Rachel. Ibinigay naman ni Laban kay Leia ang alipin nitong si Silpa. Kinaumagahan, nakita ni Jacob na si Leia pala ang kanyang kasipin. Kaya sinabi niya kay Laban, "Bakit niyo ito ginawa sa akin? Bakit hindi mo ako nandang? Naglikod ako sa inyo para kay Rachel, hindi ko ba?" Sumagot si Laban, "Hindi ka magalian dito sa amin na mauna pang mag-asawa ang nakababatang kapatid. Patapusin na muna ang sanligong pagdiriwang na ito at pagkatapos ay ibibigay ko sa iyo si Rachel kung maglilingkod ka sa akin ng 7 taon pa." Sumang-ayon naman si Jacob at nang matapos ang pagdiriwang, ibinigay nga sa kanya ni Laban si Rachel bilang asawa. Magsitayo po lahat bilang paggalang sa pagbasa ng Ebanghelyo na ating pong matatagpuan sa sulat ni Mateo, Kabanatang 13, mga talatang 31 hanggang 33, talatang 44 hanggang ika-50 at 2. At ganito po ang ating mababasa. Sa pagpapatuloy, isa pang kalinhaga ang isinaysay ni Jesus sa kanila. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito'y nagiging mas malaki kaysa ang mga halaman at nagiging punong kahoy, kaya nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanay. Sila na tanong yan, di ako. Di nga. Nagsalaysay pa si Jesus ng ibang kalinhaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina hanggang namansa ang buong masa Hindi ka ba ng harina. i-invite kita? Talatang 4. Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid na humay ito ng isang tao o tagal itong tinabunan. Tuwan-tuwa siya umalis at binenta ang lahat ng kanyang hari-harian upang bilhin ang bukid. Palitan mo din. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang hari-harian at binili ang perlas na iyon. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pampang. Naupo ang mga tao habang tinitipon nila sa sisidlan ang mabubuting isda at itinatapon naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. Gayun din naman ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihiwalay ang masama sa mga matuwid, at ihahagis ang masama sa naglalagablag na apoy. Do'y mananang sila at maghahalig ang kanilang mga ngipin. Naunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila,
Kaya ang bawat tagapagturo ng kautusan na tinuruan tungkol sa kaharian ng langit ay katulad ng isang pinuno ng sambahayan na naglalabas ng mga bagay na bago ang luma mula sa kanyang taguan sa ng kayamanan. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Amen.
Muli natin palapakan ang ating Panginoon sa mensahe na ating marinig. Ang Diyos ay pamilya. Ang ating pong tagapagsalita ngayong umaga ay may talang pag-ibig kapagkat hindi naman Valentine's Day nakapula. At ang ating pong tagapagsalita ay masasabi ko na isa po sa pinakagwapo sa mga kalalaki. Ang lakas po ng bibig noong nandun sa dulo. Ito ang kanyang pong tabiyak. Mga kapatid, hindi ko na po pakakabahan ang itong pakinggan ang mensahe ng Diyos na dadalhin sa ating mga kapatid na Norman D. Malaking introduction, Pastor. Praise God, praise God. Mapagpalang araw po muli, mga kapatid. Lalo na sa ating mga ama, halili ng tahanan. At praise God. Nalilungan po ako sa inyong harapan upang magbahagi ng mabuting balita ng ating Panginoon Diyos. Ay po'y sandaling manalangin, mga kapatid. O Diyos na makapangyarihan, muli Panginoon, may nagpapasalamat sa aming buhay. Panginoon Diyos, salamat Panginoon sa mga ganitong oportunidad na ginamit mo ang iyong abang dito upang magbahagi ng iyong salita. Panginoon Diyos, let your Holy Spirit be with us, Panginoon Diyos. Kailangan namin ito, Panginoon. At tunay nga, Panginoon Diyos, ang mamulawi sa aking bibig ay yung sa iyong kapupuli naman, O Diyos. At tunay nga, Panginoon Diyos, ang aming salita mo ngayon, Panginoon, bibigay sa amin, Diyos, ang gabay, kalakasan sa aming araw-araw na buhay. Salamat, Panginoon Diyos, sa buhay ng iyong anak na sa Jesus Cristo, namatay sa amin, pangtawag na ng buhay na Panginoon, itong aming salot dalangin may pasasalamat. Yung maraming sa pangalan sa Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas sa atin. Amen. Amen. Ang mensahe po natin ngayon, mga kapatid, ay mababasa natin, ibuksan po natin sa ating Bible. Sino po yung mga may Bible sa Joshua 20:14 dahil po ngayon ay Family Day. At sasabi nga po, ngunit para sa akin at sa aking sampahayan kay Yahweh kami maglilingkod. But as for me and my house, we will serve the Lord. Kaya napakasarap ang ating pamilya. We're going to serve ating Panginoon Diyos lamang. Ang title ng aking mensahe ngayon ay ang pinakamatibay na pundasyon ng isang pamilya ay ang Panginoon Diyos ang laging nasa sentro. Nasa sentro ng ating pamilya. Mga kapatid sa Panginoong Jesus, kumusta po ang ating pamilya? We praise God, yung buong pamilya ay nandito sa church. Tunay nga na alam natin, yung mga iba naman sa ibang church, patuloy na nagpupuri sa ating Panginoon. Kumusta ang ating relasyon sa ating asawa, mga anak, mga kapatid, tuloy mga parents. Of course, yung parents-in-law rin natin. Wala po tayong problema, lalo na sa ating mga asawa. Wala, praise God. Araw-araw, tuloy na sa ating sa ating mga anak. Isa po sa pinagkatalunan na pinag-aawayan kasi ng mag-asawa ay yung kalimitang pera. Ito, nag-study kami ng pastor kahapon. Unang tanong kagad, kumusta na tayo? Ang mga mas talaga, even as, nung nagtatanong ako sa mga kasama natin sa puro pera,
financial ang naging problema dito sa mundo. Lagi nga nakakabit ito, ang financial, ang kaguluhan, ang pinupultay ni kanin, dito. Paano natin bubuhayin, kakainin ang ating pamilya, pag-aaralin ng mga anak, wala talaga tayong pera. At kalimitan yan po ang pinagkakasunduan ng tatay at nanay. Ito po ba yun? Kaya minsan ang nanay naging galit. Sabi nga ni Ramon sa sermon niya that time last Sunday, minsan natutulala ang mga ama. Dahil sa kaisip ka talaga, minsan, paano ka natin mabibigyan ng gano'n? Pero hindi ako doon nung nag-start pa lang ako sa work. Talagang parang natutulala ako sa work na mag-start. Ngunit ako minsan, iisip mo na ang Panginoon ang nandiyan. So, He will provide. Lagi natin sinasabi lang. Kaya ngunit sinasabi sa atin ng Panginoon, mga kapatid, bilang ng isa ng mananampalataya na tumanggap sa ating Panginoon Diyos, huwag tayong mabalisa. Ang dami niya sinabi sa kanyang kasulatan, lalo na sa Mateo 6:24-35. Ilang beses niya sinabi yan, huwag tayong mabalisa sa ating bagay. Kainin natin, inumin, damit. Pero bakit patuloy tayo ng warrior? Binigyan na natin sa kanila, sa kanya, sa ating Panginoon Jesus. Aking pa ulit. Kunting problema lang. Dahil sabi sa Philippians 4:6, mga kapatid, lalo sa ating mga ama, halin ng tahanan, huwag mabalisa sa lahat ng bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos Ama ang kailangan ninyo. Sa magitan ng panalangin, may pasasalamat. Sabi nga, pray more, worry less. Kaya pag umiinom ako ng gabi ng umaga, yung kapihan ko nakalagay doon, pray more, worry less. At sa umaga, doon umatake si taning sa umpisa pa lang. Tignan niya, talagang nag-iisip ka na kagad, lalo sa kalalakihan. Kaya nire-remind ako nung kapo na yun. Dilo, dilo. Ngayon po, meron akong anim na isi-share sa inyo upang maging mas matatag ang pundasyon ng ating pamilya. At kung paano natin mapagtagumpayan ito, dapat laging maging sentro ng ating pamilya si God. Center. So, pag-usapan natin yung center. C, stand for Christ. Christ is enough. Mga kapatid, mga mahalingin ng tahanan. Christ is enough. Dapat po ay iangkla natin ang ating pamilya sa isang tagapagligtas natin. Si Yesu Cristo lamang natin makikita ang katagumpayan sa lahat ng ating gagawin. Dapat lahat ng membro ng ating pamilya ay nakakilala na kay Jesus katulad ng ginagawa ng evangelical explosion natin. Lahat tayo rito. Lahat tayo siguro na naiinan. Si Joey, hindi ka yata. Praise God. Iba yung mga bago natin na makasama. Praise God. Tinanggap natin siya bilang Panginoon at pagligtas ng ating buhay. Kahit hindi naman tayo mga magulang, dapat dalhin natin ang lahat. Walang may iwan sa ating pamilya, ating Panginoon Jesus. Sabi nga sa John 46, sabi ni Jesus, ako ang daan ng katotohanan ng buhay at walang makapunta sa Diyos Ama, kundi sa akin. So, kay Jesus lang talaga, wala nang ibang ticket papunta sa kanila ng Diyos Ama. Ngayon din sa Gawa 16:31, yung family salvation natin, paulit-ulit namin inculcate sa inyo mga kaisipan, mga kalakihan, mga mahaligin ng tahanan. Manampalataya lamang kayo kay Jesus. Kay Jesus lang ay kaawat ang iyong buong pamilya ay maliligtas. Pero hindi po kayo rin-over to may nag-comment ko sa akin sa vlog natin sa ating kabilang totoo po nga na kayo. Kasi maraming nasasabi, Panginoon, Panginoon, pero hindi sila makapasok. Why? Kasi nga, ano pa yung pagkakasala? Kaya dapat lahat sila talagang dalinan sa kanila. Totally. True faith. Sabi nga sa hiin natin, hindi pa samantalang pananampalataya. Kaya dapat tayo mga lalakihan, mga maling na ensure natin sa kanila. Kahit araw-arawin natin sila na pag-pray, araw-arawin natin na evangelize, pray natin sa mga natin sa buhay.
Yan po yung ginagawa ko talaga sa parents ko. Dahil alam na natin ano nangyayari sa kanila. Sa araw-araw, tinatawagan ko sila talaga. And thank God that yung video call, thank God that yung social media ginagamit namin, hindi ginagamit natin para mag-post ng problems, whatever. Yung iba ginagamit ito para manloko. Pero tayo mga Kristiyano, we use the social media para abutin kahit sa anong dao ng ating pamilya. Ang Facebook, sabi na namin sa communication team, kahit na walang magbasa niyan, walang mag-like, the good thing to share God. To share God. At meron isang tao dyan. Meron isang tao na nabasa yung na talagang ang Panginoon Diyos ang magkaon sa kanyang puso. So sa okay, E stands for eternal life. Eternal life in God's kingdom is real. Totoo po yan. Kung binabasa mo yung Bible, mga kapatid, totoo na merong God's kingdom after our life here as well here. Katagat-tagat ang apoy. Saan po natin gusto sila mapunta, mamahal natin sa buhay ng ating pamilya, mga kapatid. Our parents, wife, kids, siblings. Even our, sabi ka, ang ating mga in-laws, siyempre sa heaven. Kapag pinamili ka, of course, heaven. Pero hindi ganun lang. Ito sinasabi sa balala sa bata. Ngayon pala, pagka pumunta ka sa labas, ang mainit. Wala kaya ka sa pumunta sa aircon, muna sa man. Diba? 35 degrees lang yun, mga kapatid. Hindi natin kaya, how much more? Kung ang ating isang mahal, pamilya ay mapunta sa impyerno. Dahil wala tayong ginawa nung nandito siya. Hindi natin ay share yung gospel sa kanya. Kiting sa siyang pupunta mga kapatid. Napakahirap na turusin. Dahil wala nang balitan po yun. Makita niyo, nabasa niyo yung The Lazarus and the Rich Man. Hindi na makakabalik ang isa na ating na makapagsisi. Kaya this the time na ang ating mga pamilya ay dalhin natin sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga sa John 3:16, ang pinaka-common verse, salvation verse for eternal life. Maraming may mga memory verse ng buhay. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that he who believes in Him will not perish, but have eternal life. Kaya din sa John 10:28, sabi nga, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ituman. Napakagandang pangako. Kaya pinatangin ng Diyos kanila. Kaya pangako ng Diyos sa atin, sa aking pamilya, ito magpatunay ng sa Kristo. Kaya huwag po tayong magpatupin. Yan natin ang ating pamilya. Ang buong natin pamilya sa Panginoon. Our citizenship po, ito ay hindi sa lupa. We're just transient here. Tumadaan lang po tayo dito mga kapatid. Kaya ang sabi nga sa aklat ng awit, sa 1910, 70 years old na po ang ating buhay dito. 70 na, ibinigay kasi sa kasalanan dati. 100 plus, sa Old Testament. Pero ngayon, 70 na lang. At kung malakas po tayo, na 80, 90, sa Lamoa, because they have God. Malakas sila, naalagaan nila kanilang sarili. Hindi. Kaya, habang may oras mga kapatid ni Kristo, pakilala natin ang ating pamilya, Jesus, belong to our life. Kaya lagi tayo nakaready ang ating pamilya sa buhay na walang hanggan, learn life in God's kingdom. And, center, nurturing. Stands for nurturing our soul with God's Word. Yan ang mga kailangan natin para ma-nurture tayo. By reading, devotion of Word of God, yan yung every devotion na sinesend lagi din sa ating pastor daily. Quiet time natin yung mga kapatid. Napakahalaga naman. We have also personal quiet time with family, meditation, para matulog. Karoon tayo ng tayo na magbasa, mag-meditate, kahit isang verse lang po. Kaya yun ang buong chapter. At lahat na yung makikita sa mga pag-aaral ng mga pagdating balita. Kasi kung minsan kung hindi isa kayo ng question, kaya ay nangyayari sa aral yan. May question po kayo habang nagbabasa sa right time. Kasi andyan yung ating pastor to lead us. Baka mali yung ating leading. At
andyan siya para lalong i-elaborate kung ano yung sinasabi ng ating banal na salita. Alam niyo po ba na ang susi ng ating tagumpay sa mga kabataan? Dito sa mundo, para sa ating pamilya, yung mga nag-start pa lang sa pag-aaral, nag-start pa lang na nakatapos, kasi pag natapos ka, nag-start pa lang ang buhay natin. Dito na mababasa sa Biblia, nandiyan po ang lahat ng kasagutan. Aside na dito, mababasa ang ating sa kaligtasan, it is first-hand information na karinig ka, so may yung Biblia, eventually, para talaga namin mabasa kung ano yung sinasabi kung ano yung salvation sa ating pamilya. At dito po natin mababasa kung paano gaganda po ang buhay ng pamilya. Kalakasan na kailangan natin sa araw-araw. Pag-asa mo, course, healing. Sabi na sa 2 Kings 25, di ba sa healing? I heard your prayers, I see your tears, I will heal you. Through your faith, you will be healed. Yes, lahat ng may sakit. Talaga ngayon ang pinanghawakan natin. Yan ang Marcos 5:34. Kaya napakaganda mga kapatid na encourage ko lahat kung ayaw na mga napalataya na we have a salvation verse pinanghawakan, either John 46 or John 16 or 16:31. Sa strength, meron din tayo, alakasan ng all things through Christ who strengthen me. Napakasama. Kaya talaga yan ang nagbibigay sa atin ng lakas na may problema. Dapat na tayo talaga may problema. So, sabi nga namin sa Bible study namin lahat, kapag na may problema, patay na tayo. Pinakatayan ni Lord. Pero habang may problema, may laban. I hope in you, Lord. Alam niya ang kanta niya, diba? My hope is in you, Lord. Ito yun. Lahat po tayo dito, sabi nga naiina, kung sinasabi sa atin ng mga e-mentors natin. Mga e-mentors, sino mga e-mentors? Praise God sa buhay niyo. Ngayon, sinasabi natin, 5 paglago ng ating pananampalataya ay unay pagbabasa at paggulay-gulayan ng salita ng Diyos. Yan ang iiwan natin sa kanila. Mga e-mentors, nabasa mo natin ang Bible? Please, praise God sa mga nag-amen. Kasi kailangan, kasi nga, we are mentors. Kaya ako nating mentors, mini-mentor natin sila, kung sinasabi natin, walk the talk. Yan nasabi, walk the talk. Dapat makita sa aming buhay na ginagawa muna natin before telling to them, magbasa ng Biblia ka lagi, mag-pray ka lagi. Kaya nga lang encourage sa group chat natin sa EE. Panalangin niyo ang lahat na naiili natin kasi nakikita talaga namin ang council. Naiili, but still they need to go back to their old practices, sabi nga namin. Kaya nga mga kapatid, need our prayers. They need our prayers. Kailangan nila mga kapatid. So mga e-mentors, malapit kayo mismo nakakaalam. Tinuruan kayo ng ating pastor kung paano tayo magkalap baka mabutas ang ating net. Kasi nga, pinabayaan natin, hindi natin sila pinanalangin, hindi natin sila pinusta. Kaya napakalaga po. Dahil alam ko na ang target ngayon ng kaaway talaga ay sila. Dahil nakakilala na sa Panginoon po sila eh. Ngayon, silang target. Madali na silang kasi ang Diablo, pagka nakakilala mo na si Kristo, yan, meron talagang nag-testing sa akin yan. Ano yung problema? Lalo lang may problema. Kung nakilala mo si Kristo, brother. Kasi nga, yan talaga ang expertise ng Diablo. Mas nakakilala ka sa Panginoon. Lalo ka nakakilala ng Panginoon Diyos na hindi kita iiwan. Emmanuel, God is with us. Kaya wala pa ko yung aking panghawakan ko. We can do all things through Christ. Si Joshua 1:8, tandaan niyo mga kabataan, mga bata, huwag mo, sasabi niya sa Joshua 1:8, huwag mong kaligtaan. Basahin ang aklat ng kautusan, pagkulay-gulayan. O yun, sa araw gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon sa ganoon, magiging, anong promise ni God dito? Masagana at matagumpay ang iyong mga. That's God's promise sa atin. And yet, nagbabasa ng Biblia, mga kapatid, ay sinasabi ng Panginoon sa Diyos ng mga masasagana natin ito, pag mahirap pa rin ako. Ba't kailangan may Biblia? Joshua 1:8, Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you, shall be added. Paano mo sinasabi mo na ang Diyos, hindi mo nga sa binasa? And the word is God, sabi sa kanila.
Ano sabi si John 1:1? The Word is God. Kaya mga kapatid, pag-isipan po natin yan. The Word, ang Biblia po. We should be ambassador of God to the Bible. So Psalm 119:105, sabi niya, ang salita mo'y tanglaw na sa akin ay patnubay sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. At marami pang ibang may kakaloob na karunungan sa atin ang pagbabasa ng Biblia. Na magagamit natin kung lalong maging matibay ang pundasyon ng ating pamilya, mga kapatid. Pundasyon sa ating mga anak. Pag nakikita mo ang anak mo nagbabasa ng Biblia, we know na nasa right direction. Talagang nagkawan siya, magiging puundan ng kanyang buhay. So, encourage ko po kayo ng magkaroon personal o family Bible verse then about God's promise regarding your salvation, hope, then ito ang kailangan natin sa buhay natin. So, sa T, that's T or center, stands for trust. Trust 100% si God. Dahil sabi niya sa Proverbs 3:5-6. Sino ba nakakala ng Proverbs 3:5-6? Mas kabataan, dapat yan ang panghawakan natin pag nag-aaral na tayo and we're looking for a job. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. In all your ways, acknowledge Him. He will direct your path. He will direct your path. Akin talaga, noong the time na nagkatrabaho ako, itong pinangawakan na work. Talagang pag may mga bagong sa promotion, whatever, ito ang itong pinangawakan. He will guide us. He will lead us kung saan ang pinakagabas. Kaya sa inyo mga mag-aaral, sa ating naghahanap ng work, ito po ang tandaan natin. Trust Him. Katulad ng pagtitiwala natin sa Panginoon, dapat po may trust din tayo sa ating pamilya, lalo sa mag-asawa. Pagtitiwala sa isa, lalo na sa mga kakilala ng buong pamilya kay Jesus. Sa mag-asawa, kapag nawala ang pagtitiwala, pinakapakita, puro hinalan na po yan. Talagang kahit sa pumunta yan, diyan pumapasok po yung diablo sa mag-asawa. Nagdudulot ng away yung pamilya. Kapag may nagawa ka masama, hindi magandito, ay mahirap na hindi balik. Sabi nga, may lamat na. Ayaw na magpatawan. But when you are put in Christ, yun naman maganda. When you put in Christ, madali din itong mag-uo. Madali magpatawan. Sabi nga na forgive and forget talaga. Hindi forgive, still, cannot forget. Pero ito forgive and forget. Talagang totally, 100% na naiwalan. Sa Ephesians 4:26, na dapat bago lumubog ang araw, dapat magpatawaran ko tayo. Patawaran ko tayo. Dapat patawarin natin ang bawat isa. Bago lumubog ang araw ng sabi ng Panginoon. We need to trust our partners at supportahan sila lagi. Bilang yung isa ng Kristiyano. Sabi nga sa Jeremiah 7:7, mapalad ang tao ng titiwala sa Panginoon, ang tao pag-asa ay ang Panginoon. Sa ipo, example, it should be a good example sa ating pamilya. Maging mabuting ehemplo bilang isa na kay Kristo, na dapat naman ay maging mabuti tayo ehemplo. Na tayo sa ating pamilya lagi. Yun ay laging ugali natin ay tiliw. Dapat marami po yun. Yung laging magsisinungaling, alaway, sa mga bisyo, dahil alak, sigarilyo, sugal, kaya sumisira sa pamilya. Common. Alam niyo po ba na ang kagawa niya ng tanin? Para lamang wasakin ang ating magandang relasyon sa ating pamilya, sa ating mga anak. Sabi nga po sa 1 Timothy 4:12, sikapin mo maging halimbawa sa mga mananampalataya. So, sikapin mo natin maging halimbawa. Sa iyong pagsasalita, ang mo yan. Kasi the tongue is useless by the evil. Ang salita, hindi mo alam, nakakasakit ka na pala. Kaya iwasan natin. Palagay ang number 1 yan, pag-uugali, ilos, ay ang ating dapat being a Christian, we have to watch out. Lalo na sa ating pagsasalita. Kaya sa Mateo 5:16, sinabi dapat ninyong paliwananin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabuting gawa at papulian ang iyong Ama na nasa langit. So bilang isang Kristiyano na dapat maging good tayo sa lahat, hindi sa ating pamilya, relatives, mga kaibigan. Kaya mga mahal yung tahanan, dapat bilang sa Kristiyano, alasin na natin ang ating magandang magaling. Malaki tayo na maging ehemplo
Dahil nakikita ng ating mga anak o nalilibig nila ang kanilang gagayahin. Huwag na tayo magtaka ng mga anak natin, ganun din ang pag-ugali kung ang nakikita sa atin ang hindi ko nila. Sabi nga sa Kawikaan 27, ang matuwid na ama ay nagiging pagpapala sa kanyang anak, kanyang pamilya. Ang ating karakter ngayon, mabuti at makadiyos na ama ay nagiging pundasyon. Ito ng ating mga anak, sa ating mga apo, at iba pa rin nakakilala sa atin. Rest in God promises. And yung pangako na ating Panginoon, stand for word God promises. And paano mo nalaman na yung mga promises ni God? When namin nabasa yung ganun na kasulatan, napakarami yung promises sa atin. Find rest my soul in Christ alone. Alam natin ang buhay ay payapaan kung sumasandal, maanggal tayo sa ating Panginoon Diyos. At napakarami yung pangako talaga. Ang lahat ng alalahanin natin sa buhay, sa ating pamilya, para sa magiging magbigyan natin sa magandang buhay. Once na binigyan natin ang ating buhay sa ating Panginoon Diyos, totally surrender to Him, nakap. Because si God is an all-knowing God. He's an omniscient. Alam niyo kung ano yung nasa puso natin, mga kapatid. Although kahit nasa church tayo, nag-praise worship, nagdadasal tayo sa Panginoon. Kung ano yung laman ng puso natin. Yun lagi sasabi natin mga members na true faith. Dapat meron tayong true faith. Pinag-pray po natin dapat sila, they should not worry. Dahil meron na nga silang faith sa Panginoon Diyos. Lahat ng plano ng pamilya laging isang guni ating Panginoon Diyos. Sabi nga sa Proverbs 16, commit to the Lord, commit to the Lord whatever your plans, and you will succeed. Sabi rin, ang pangako ng ating Panginoon sa ating buhay, si Jeremiah 29:11, isa rin tumato, for I know the plans for you. Declare the Lord plans to prosper you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope. So, paano? Dapat hindi na tayo talaga nag-aalala sa dami ng promises na gano'n. Kaya mga kalalakihan, let's all be still. Yung nakakatayin natin mamaya, gaganda natin sa ating Panginoon, sa ating mga pamilya, be still not know that we have a God. We have a big God. So, ito po yung biblical order na dapat ang isang pinakakulang ng ating tahanan, ang pamilya ng ating si Kristo. And the Father, dapat ang Ama, ay naglilid para makilala si Jesus, nagpagligtas, nagpuprotect, nagpuprovide ang ating pangangailangan sa ating pamilya. Kaya sabi sa Efeso 5:23, ang asawang lalaki ay ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo, na ulo ng Iglesia. Matuloy ngayon, mga babaihan. Next on God is Christ, is husband. Hindi kayo. Sorry. So sa Efeso 5:22, sinabi rin, ang asawa, nakita sa ating Diyos. Dito kayo. Sa Efeso 5:22, sabi, ang asawang babae, nagpapasako. Yun. Ayun. Sabi ni Pastor, ang dami mga babae, picture dati si brother ako ng picture, pinamahan na naman kami, double, parang bullseye. Salita ng Diyos, mga kababaihan, mga asawa, magpasakot kayo sa inyong asawa, tulad ng pagpapasakot ninyo sa ating Panginoon. The word, nagpapasakot. Otherwise, ang Panginoon, pag hindi nyo sinunod. Meron kang wala natin Panginoon. Pasako. Okay, sa ating anak naman, siyempre, mga anak, makinig kayo. Sa mga anak, ipang nagpili sa inyo, sa Efeso 6:1-3. Ito ang salita ng Diyos, ay natin ito mababalik. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang utos na may kalakip, ay ang kalakip na pangako, magiging maganda
at ahaba ang buhay sa lupa. Pangako niya yan. So, yung mga sutil na anak, ako po, alam niyo na, siyempre, baliktad ko. Pero kung ikaw ay masunurin ka na, ako masunurin ka na. Ako po. Sabi ko, kasi hindi na ako matang. Hindi talaga namin masunurin ka na. Nag-aayahan niyo ako sa ganitong edad ko. Okay, sila nag-aayahan niyo ako sa kanila. Niyayaan ko sila pag tumuwi ako ng probinsya. Araw-araw ay sa ito. Kasi we don't know, right? Sabi na, baka mamaya, iyak ka na lang kung kailan nakabulo na dyan. Papa, mama, I love you, I love you. Wala na, hindi na maririnig yun. Habang andyan pa sila, yakapin mo. Yan ang nasasabi ng sister Dio kahapon, ako andyan ng tatay ko. Talagang sabi ko yan. Kasi nga, ganun ko dapat. Habang nandyan sila, pakita mo, mahal mo sila. O ano, pag wala na sila, huwag kang iiyak. Ay, yun yung maririnig mo yun. And at the same time, pag di mo sinirin yung gospel sa kanila, yun ang masakla. Yun ang masakla. Kaya yung anak, yan ang sikreto na gusto nyo maging successful sa inyong career, sa inyong trabaho, sa inyong love life. Yung love life, ha? Ito, ang nasunod yung inyong mga magulang. Pag sinabi ng magulang, ayaw mo yan. Ayaw mo din sa boyfriend mo, sa girlfriend mo. Makinig ka sa iyong mga magulang. Kaya mga kapatid ko kay Kristo, now na tayo ay alam na natin ang Panginoon Diyos, alam na natin ang luwid na daan para sa kaligtasan ng Diyos ng faithful, sa paglago ng ating pananampalataya. Importante po ito. Lalo na yung pagbabasa, pagkulayan ng salita ng Diyos, and pray without ceasing. Strengthen our faith, araw-araw, na matulad tayo kay Kristo. Kaya first, ministry po dapat natin ay ang ating pamilya. Huwag ka na lumayo. Huwag na po tayo lumayo. Kasi ang ating pamilya ang dapat ating padala muna sa ating Panginoon Diyos because we know talagang, yun ang sabi nga namin yung pastor, talagang sasabihin na there's a hell. Totoo po yun. Huwag kayo matakot. Nakalagay sa Bible na kailangan talaga sabihin sa mga mananampalataya na there's a hell. Kaya kagad-tagatang apoy. Sa Revelation 20:15, sabi niya, if your name is not written in the world, in the book of life, sa matulog na. Kaya habang may time po tayo. Then, parents, kung hindi mo nakakilala natin. By sharing the gospel. Sharing the gospel, mabuting balita. Yan lang naman ang kailangan eh. At of course, kailangan magbasa ng Bible, share natin sa kanila. Hindi lang naman po salvation. Yung nasasabi natin na pag may salvation ka na, may mga times kasi nga ang kaaway, hinahatak pa rin tayo. So, kailangan pa rin natin pagpapalakasan. Eh, sa pamilya ka ng pagbabasa ng Biblia, yung limang paglalo, pagbabasa ng Biblia, pray. Yun ang pinaka-importante yan. Itong fellowship na ginagawa natin. Dahil ang tunay na success ng isang ama, Loris, ay tungkol sa kayamanan, bahay, sasakyan, madaming pera, hindi po yun ang success natin. Kundi ang tunay na success, the greatest success ng ating pamilya ay kaligtasan ng buong pamilya at sabihin ng Panginoon sa atin, well done, God and faithful servant. Kaya makita-kita pa tayo sa langit, makita pa tayo na ganito na nagpupuri sa Panginoon, huwag natin hayaan na may maligaw. Huwag natin yung habang may oras pa tayo mga kapatid, ang ating pamilya, talagang nakasaad sa Bible po ito. Maraming magsasabing Panginoon, pero hindi maliligtas. Why? Still, they go back to their own advice, ang mga vision. At maging seryoso tayo mga kapatid. Hindi be serious. At maging yung part ng ministry. Ngayon po ay natawagan natin lahat ng kalalakihan, Boy, Joey, Herbert, para tayo po ay aawit. Sa harapan, awitin natin ating Panginoon at still, maging matatag tayo. Si Peret, Brother Paul, Pastor, matatag, maging matibay para sa ating pamilya. Ano man ang habang ng buhay, problema ng hinaharap ngayon. Paalala sa atin sa awit 46:10, be still, maging matatag. I know that I am God. God be all the glory po, mga kapatid. Amen.
Ay, ganyan na po. Sige, tayo po ay pray. Na po tayo kay Jesus Christ. Nandiyan ko po ng lahat ng obligasyon na ito na rin. Let's pray. Lord, salamat po sa message na dinala niyo sa amin sa pagitan ng aming kapatid na Norman. Tunay na ang sentro ng aming pamilya ay ikaw lamang, Panginoon Jesus. At hindi ka nga po sa Josue 24:15, for me and my house, we will serve the Lord. Lord, patuloy niyong ingatan ang bawat tahanan. At sa magitan ng mga tatay na narito at maging ang mga nanay, ay magabayan po ang aming mga anak, ang aming buong pamilya. Sa tulong po ninyo, Panginoon, at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At alam po namin magtatagumpay ka, Panginoon, sa bawat tahanan, sapagkat kayo po ang nagwika ng ako na hindi nyo kami iiwan, hindi nyo kami pababayaan. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus at ating magsabi ng Amen! Thank you, Lord! Ito, makakaw po na po kayo. Mga kapatid, sa pagkakataon nito, ay nais po natin talaga ang kauna-unahang
bunga ng Puno Bulacan Pilipino Evangelical Church na magdadagulisa. Aking tinatawagan si Rachel May na tumayo po dito. Yan po siya. Ang kanyang pong tatay ay yun, si Paul. Ang nanay naman po, yun, yung artista. At ang pagtawag po ng Diyos sa magdadagulisa o magpapastor, yan po ay napaka-special. Hindi po lahat ay nagpapastor o magdadagulisa. Iilan lang. At ang pagkatawag nito ay sineseparate po siya sa isang napaka-importante at napakahalagang ministry, gawain ng paglilingkod. Mga kapatid, mag-aaral po siya ng 4 na taon sa Tibias College sa Karuhangan, Valenzuela naman po. At dahil yan, bilang isang simbahan, bilang isang pamilya, may pamilya mo kaya, di ba? Pag may nag-aaral na anak, siyempre ang pamilya ay sumusuporta. At tayo ay isang malaking pamilya. Nais po natin suportahan si May sa kanyang pag-aaral. Ano po, yung kanyang specialty, yung kanyang pangailangan, yung kanyang pagkain. Mga kapatid, tinanong ko si May, ilang beses kang kumain sa loob ng isang araw? Ang sabi niya, Pastor, 5. Minsan sa gabi, kamusta akin. Tingnan niyo naman ang katawan. Kailangan po niya ng ating panalangin, kailangan po niya ng ating suporta. Kaya inaanayaan ko kayo na tumayo, samahan tayo ng Panginoon. Pwede ba ang kanyang mga magulang ngayon natin at ang kanyang mga kapatid natin? Okay? Paul, wow, Jen, sapagkat siyempre sabi nga ng sermon, family first. Hindi po, pwede bang kayo tumayo at medyo hindi po, yung po ating mga may tanda ko ng ating panalangin at support ay po manalangin. Panginoon, narito po sa inyong harapan sa ang kalagitnaan si Rachel May Gonales. Tinawag po siya upang maglingkod sa inyo. At kailangan po niyang mag-aral sapagkat ito ang atas ninyo. Na lumapit kay Shakit at mag-aral kay Shakit. Kayo po nagsabi niya ang Panginoon. At ang inyong pangako ay magkaandaman. Kaya narito si Rachel May, tinatanggal namin siya. At maging ang bawat kamay na narito ng panalangin at suporta at maging sa pangailangan ng inyong napakindog nito. Nawa sa 4 na taon ng kanyang pag-aaral, matutuhan niya ang marami gamit sa banal na kasulatan. At ang paghugot ninyo sa kanyang Panginoon na maging isang ganap na Diyagonisa. Ingatan mo po siya at pagpalain sa ngalan ni Jesus. Amen at Amen. Mga kapatid, meron na po mga tumugon sa mga pangailangan ng aming kapatid na ito. At meron pong iyaabot na ilang milyon po yun? 3 million. Tanggap. Ang dami, 3 million na. Ano lang ito? At nakausap ko po ang yung aking classmate na pastor from US. Sabi ko, kailangan may isang katulisa namin na mag-aaral sa Pilyas. At sabi niya, kanina tumagal na buksan ko po ang aking cellphone sa messenger. Ang sabi niya, sige po, tutulog po ako kayo. Ang kapatid, piso, 2 piso, 5 piso, ang pinag-ipon-ipon, aabot ng 3 milyon. Okay? Buka na. Okay na. Thank you so much. Dalaka na po tayo sa ating pagkakalaon.
Tanggapin niyo po ang mga kaloob nito, mga pangako, ikapu at pasasalamat bilang pagtugon sa inyong kabutihan, bilang pagtugon sa mensahe na aming narinig. Dalangin natin ay maging bahagi sa mga gawain iniyatong po sa aming mga balikat upang patuloy ni pahayag ang dakilang Ebanghelyo pagligtas ng aming dakilang Panginoon sa Kristo. Pagpapala sa lahat ng mga naisa sa pagkaloob. Patuloy niyo po pagkaluyin ang masaganang pangako ng kalangitan sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga trabaho. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayo sa pagkatayo at awitin natin ang Standing on the Promises. Standing on the promises of Christ my King, who eternal ages that His praises bring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of Christ my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the holy storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I now can see, perfect present dancing in the plan for me. Standing in the liberty of Christ makes me. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord, come to Him eternally by the strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Mga kapatid, ito po yung pagkakataon na tayo lumapit sa ating Panginoon. Na kung mayroon mga tayong mga pinagdaraanan, karamdaman, kahilingan, pasasalamat sa Kanya, ay sama-sama natin kung ilapit ang lahat yan sa ating Panginoon. At sabi na, magtiwala tayo sa Kanya, sapagkat siya ang Diyos na nakakatalos ng lahat ng nasa puso po namin sa oras na ito. Tayo po ay sama-samang manalangin. Panginoon, narito po kami, narito po kami mga anak. Lumapit at sila man ay nakatayo. Tags mo po ang mga pinagdaraanan ng bawat anak po ninyo. Sa kanilang mga kahilingan,
pagpalakasin niyo po sila. Pagaligin niyo po sila. At kung ano man po ang mga suliranin na kanilang nararanasan, kayo po ang Diyos na tumutugon. At kayo ang Diyos na nagpapahupa ng anumang gulo. Kayo nagpapakahimik ng unos, ng malalakas na bagyo at lindol ng buhay. Lord, masaya po kami sapagkat kasama ka namin sa pakikibaka. Kasama ka namin araw-araw at buong lulod kami nagtitiwala Panginoon sa inyo. Nagagala ang puso sapagkat bilang isang pamilya sa mensahe namin narinig, salamat po. Bilang isang tahanan, kayo po ang nananahan. Salamat sa inyong mensahero kapatid na Norman Cristobal. Patuloy siyang gamitin sa iba't ibang larangan ng pagbabahagi ng mayayamang kalansa ng buhay. Nakaagapay ang iyong salita na nagpupulot ng liwanag, katotohanan at pag-asa. Maging ang bawat tahanan, dinadalangin po namin, bawat pamilya, na anumang sigalot, anumang problema rin, anuman mga pinagdaraanan, alam po namin, Panginoon, kayo ang Diyos na nakakaalam namin. At alam po namin sa kalagitnaan ng lahat ito, gumagawa po kayo ng pagbubuting bagay upang ang bawat pamilya ay makaranas ng mga bagong pangako ng kalangitan. Pangako ng pagkakaisa, pangako ng pagmamahalan, pangako ng pagtanggap, pangako ng pagpapatawaran, sapagkat yan ang nais po ninyo sa bawat tao. At maging ang aming minamalabansa, dinadalangin po namin ang magiging laman ng soma ng aming mahal na Panginoon. At ang lahat na pupunta doon po sa soma, sila man ay sa loob o nasa labas. Nawa, kayo Diyos, ang aming Panginoon, nalilikha ng tunay na pagmamahalan, pagkakaisa sa aming minamahal na bansa, Pilipinas. At maging sa Middle East, sa pagitan ng Israel, Iran, ng bansang Amerika, Lord, dalangin po namin, matigil na ang putukan, matigil na ang mga sigalo. At kayong Diyos ng kapayapaan sa mundo. Sapagkat ang lahat ay aming dinadalangin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon at Tagapagligtas. At ngayon, mga kapatid po, minamahal, tanggapin natin ang masaganang biyaya, basbasan o papala, na nagbubuhan sa aking Diyos sa mga nasa langit. Ang patuloy na pagmamahal, pag-ibig at pagligtas ng dakilang Panginoon Kristo. Ang kaaliwan, gabay pag-iingat ng Banal na Espiritu, ang siyang sa kanyang lahat, sa inyong tahanan, sa inyong mga nabuhay, ngayon at magpakailan, kailan pa man. Amen at Amen.
Si Pia ang galing mamili. Sige po, lapit na po tayo. Lapit po tayo. Nagre-request po yung evangelism explosion Philippines. Wala pong nakalis. Ito po, mag-send lang po tayo ng video message. Greetings po para sa 42nd anniversary ng evangelism explosion Philippines. Balik mo na, balik. Sige po, saglit lang po ito. Balik mo na, balik. Balik. Babati lang po tayo. Happy 42nd anniversary Evangelism Explosion Philippines. Philippines. Okay, sige po. Ulit. Ano daw? Happy 42nd anniversary Philippines. Ayan po ha. Practice.